Yung mga pagmumura po, bawal po yon sa broadcast Code of Ethics. Pero si Maudigs po, pinapaboylo nila sa mga pagmumura. So, paano mga kababayan sasaklolo yung ibang mga media workers? Si Harimau mga kababayan nagpapanik na. Makita niya Mr. Maravillas, umihingi na ng saklolo sa mga media workers. O ayan o, sabi dyan, Rocky calls on other media workers to stand with SMNI. Malamang walang makinig po sa inyo, Harimau, kasi nung panahon ng inyong administrasyon, ginigipit ninyo yung media. At pinasara ninyo yung abayas. O ngayon, kasi kakampi ninyo yung SMNI, humingi kayo ng saklolo sa mga media workers. Kita ninyo, mga kababayan, tama si Era Pistrada. Weather lang talaga po. Tapos, another story, mga kababayan, ngayong hapon, sabi dyan, alleged persons of interest who were named in documents relevant to the ICC investigation. Kumalat mga kababayan sa social media, oh. Kasama si Inday, pati si Bongo, other than si Maudigs. Sa kabaga, mga kababayan. Yan kasi, sabi po sa old saying, pag ikaw anya ay nagtanim ng hangin, bagyo ang inyong aanihin. Tama pa, mga kababayan? Sumubra kasi po, sumubra. At ayaw pang tumigil kahit wala na sila sa posisyon. Imbes na tumulong mga kababayan, namimirwisyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Saka po, bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Kasi right now, ongoing yung hearing po sa Congress. At malamang babalatan yung dalawang host mga kababayan ng SMNI, malamang babalatan ng mga congressmen dahil sa paninirang puri at saka pagpapalaganap ng fake news. Di ano anya Mr. Maravillas yung tingin mo na mangyayari? Ako, analysis ko, malamang itong dalawa, si Badoy at si Celis, gawing sacrificial lamb na lang. Malamang tanggalin po para mailigtas lang nila yung network. Ganun po ang gawain sa mainstream. Alam na alam ko kasi galing po ako sa mainstream. Nangyari na yan sa akin. Mga 20 years ago, nangyari na yan sa akin po. Sinakripisyo ako ng, di ba? Ng management. O ngayon, mga kababayan, ito yung panawagan ni Harimau.
Rocky calls on other media workers to stand with SMNI. Malamang malayo po kasi yung SMNI sa pagkakaalam ko po, hindi man siya member ng KBP. Kaya nga po mga kababayan, kung magsalita sila, wala sa Broadcast Code of Ethics ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung mga pagmumura po, bawal po yon sa Broadcast Code of Ethics. Pero si Maudigs po, pinapaboylo nila sa mga pagmumura. So, paano mga kababayan sasaklolo yung ibang mga media workers kumampi sa kanila? Unang-una, noong kanilang administrasyon, inapi nila yung media. Pinasara nila yung abayas. Tapos ngayon, ihingi sila ng saklolo kasi sinisikil yung freedom of expression, freedom of the press. What? Kumusta naman nung panahon na pinasara nila mga kababayan yung ABS? Sabi dito ni Harimau, threats daw mga kababayan yung franchise revocation and it is an attack on press freedom. Sa video clip mga kababayan sa Kamuning Pandesal Forum kanina, si Rocky po nagmamakaawa to media workers to ensure that press freedom is protected. You see? Sabi nga mga kababayan, andalian niyang tumama yung karma. So sabi diyan, Rocky is referring to the House Committee on Legislative Franchise Inquiry on issues hounding SMNI after host in the program claimed that Speaker Ferdinand Martin Romualdez had spent 1.8 billion pesos for his travels. Nananawagan niya ako sa mga kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka ma-revoke ang prangkisa ng SMNI, sabi po ni Roque. Hindi na po naiya si Roque. Yung unang banta po, galing sa inyo at hindi banta, diniritsuhan ninyo. Tapos ngayon, hihingi kayo ng saklolo sa ibang mga media workers. Sabi diyan, ito ang kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangang pangalagaan po natin ang malayang merkado ng ideya na makakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. Wala po, walang makikinig sa inyo kasi zero credibility kayo. Yung kampo ninyo, zero credibility sa ganyang panawagan. Sana po kalimutan natin ang kulay kahit tayo ay pula, berde o itim. Pagkalayaan po ang pinag-uusapan, dapat sama-sama po ang lahat ng mga mamamahayag. Sabi po ni Harimau, malamang niya Mr. Maravillas, pag nag-shutdown yung SMNI, magpaparty-party si Vice Ganda. Malamang po. Kasi di ba tinutuya yun ni Kibs? O ngayon mga kababayan, biglang bumuelta sa kanila. Yan kasi, ayaw ninyong makinig sa mga advice natin dito na manahimik. Kasi sila mga kababayan, pinagbigyan na natin na mamuno sa ating bansa. At dapat po, ang ginagawa po ng past president po, isupport po ang sumunod sa kanya. Ikampanya pa lang po, sinisiraan na si President Di ba? Kung ano-anong sinasabi po na paninira at ngayon sa kanilang duda na ang magiging successor po ay si Martin Romualdez, ginigiba nila ngayon si Martin Romualdez. Nainis po yung mga members ng Congress. Ayon, buniltaan sila ngayon. Tapos, magmamakaawa sila. Kala ko ba mga strong leaders kayo? O ngayon, lumabas na yung katotohanan na ang strong leader po ay ang talagang ating Pangulong saka yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez kasi suportado siya ng napakaraming mga members ng Congress at hindi nila hayaan, lalo na po si Martin, nanindigan po siya na sirain po ang institusyon, yung Congress nitong si Maudigs. Kaya nga po nagpasa ng resolusyon. Tama pa?
Di ano niya, Mr. Maravillas, yung personalities na sinasabi mo? Alleged persons of interest na kumakalat sa social media na malamang kalad ka rin ng mga ICC investigators. Ipakita ko po sa inyo yung balita. Pinablis ng Usapang Kongreso. Sabi diyan, an online news site known as the Feminine Perspective Magazine claims to have seen documents from the International Criminal Court or ICC containing documents containing the alleged persons of interest who may have committed horrid crimes against humanity. Among the names listed were former President Rodrigo Duterte, former government officials, and active police officers. Vera Files have also written an article where they claimed to have received a copy of a document that mentioned the names of Vice President Sara Duterte and two incumbent senators Bongo and Bato de la Rosa as people involved in the killings related to the drug war during the previous administrations. Ayan po, mga kababayan, ang kumakalat na balita sa social media, published by Usapang Kongreso. Ayan o, hashtag Usapang Kongreso. Ito yung mga persons of interest, si Maudig, si Inday, si Bongo, si Bato, si Pantaleon Alvarez, nadamay pa, Ismael Sueño, former DILG Secretary, Vitaliano Aguirre, former DOJ Secretary, Idelberto Leonardo, former Police Superintendent, Roying Garma, Public Police Superintendent, Dante Giran, former NBI Director, Jose Calida, former Solicitor General, tapos ito walang picture, Senior Police Officer 4, Sunny Buenaventura. So yan po mga kababayan ang kumakalat sa social media. Dated November 27 pa pala to. So tingnan natin kung ano yung mga development sa balitang ito mga kababayan. Kaya kanya-kanyang reactions yun mga netizens po. Sabi ni Mario Berhel, the only way to escape, go and hide to China. Leave, vacate your positions. Sabi ni Prudencio Radomes, yes, let ICC investigate. Jail the culprits. Sabi ni Jose Midado, justice for all victims. They're still mourning for all the departed. Sabi ni John Diaz Cortez, yun, go, go, go. Sabi ni Bien Mabayad, just waiting for justice. Sabi ni Jerry Gopit, let justice flow like waters in a spring. Sabi ni Jocos Desios, as far as Supreme Court, ICC must go on its investigation for people involved. Kita ninyo, approve sa mga netizens po, yung paghabol kay Maudigs, Inday, at mga kasama. So malamang po, imbes na run Sara run sa 2028 at Maudigs for Vice President or Senator, ang mangyari niyan, run run to China. Run away. Mag-ala Tebes at Bantag. Mag-consult po kayo kay Ping Lacson. Magaling si Ping Lacson magtago. Hindi po nahuli ng kasuhan ng administrasyon ni GMA nang lumabas siya nung mag-assume na ng opisina bilang pangulo si Penoy. Penoy talaga. Ay, Pinoy. Ito na yung latest picture mga kababayan. Nandun na si Celis at saka si Badoy. Magsisimula na po yung gisahan. Tingnan natin kung ano yung sasabihin nila mga kababayan. Malamang anya Mr. Maravilla, sabihin nila, nagtatanong lang anya kami. Titikloban niya bigla yung mga pakpak nito mga taong ito. Ang unang tumiklo po si Harimau. Humihingi na po ng saklolo sa media workers. Yan kasi tambak na yung kanilang kaso. Ayaw pa kasing tumino. Ito yung napala nila. Baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.